Nagsisimula ang kwento sa dalawang magnanakaw na hinabol ng mga pulis. Isa sa kanila ay namamatay na, ngunit ang pangunahing tauhan, na kilala lamang bilang ang driver, ay tumangging sumuko. Sa halip na sumuko, nagpasya siyang tumakas sa pamamagitan ng pagtawid sa hangganan ng Mexico. Ang problema, may mga sasakyan ng pulis na naghihintay na sa kabilang panig. Kakatwa nga, sa halip na baguhin ang ruta, sumunod na lamang ang driver sa plano. Bumangga ang sasakyan niya sa pader sa gilid at tumaob. Nagbago ang lahat nang makita ni Vasquez ang kotse na puno ng pera. Bigla na lang niyang iginiit na siya ang bahala sa kaso, lalo na't nasa ilalim na niya ang kontrol ng lugar. Mabilis na nagiging malinaw na si Vasquez ay tiwali. Para maitago ang ninakaw na pera, kinukutya niya at ng kanyang mga kapwa-opisyal ang driver at ikinulong sa isang kulungan sa Mexico dahil sa mga gawa-gawang paratang. Nakakagulat na tila hindi galit o naiinis ang driver. Nanatili siyang kalmado at nakahinga ng maluwag dahil kahit papaano ngayon alam na niya kung sino ang may hawak ng pera niya. Ang natitira na lang ay ang pag-iisip kung paano ito babawiin. Bago tuluyang makulong, ang mga bagong bilanggo ay tinitipon muna upang makatanggap ng maikling oryentasyon mula sa warden ng bilangguan. Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa embahada na nagngangalang Jack ang mahigpit na nagbabantay sa driver. Hindi malinaw kung naroon ba siya para tumulong o naghahanap lang ng pansariling pakinabang. Maya-maya pa, pinapasok na ang mga bilanggo. Dito nagiging kakaiba ang mga bagay-bagay. Halos hindi na maituturing na isang bilangguan ang lugar. Walang mga selda at walang mahigpit na mga gawain. Malayang nakakagalaw ang mga bilanggo. Ang mga lalaki at babae ay namumuhay ng magkasama. At ang buong lugar ay gumagana na parang isang maliit na lungsod. Hayagan ang operasyon ng mga tindahan, at maging ang mga droga ay ibinebenta ng walang itinatago. Mabilis na napagtanto ng driver na ang mabuhay dito ay nangangailangan ng pera. Di nagtagal, nakita niya ang isang makapangyarihang bilanggo na nakasuot ng gintong relo, isang malinaw na tanda ng katayuan at isang mainam na target. Nang tamang-tama ang sandali, inatake siya ng driver sa banyo at ninakawan. Sa halip na kunin ang sandata ng lalaki, itinago niya ito sa itaas ng kisame ng banyo. Kinabukasan, ang mga bagong bilanggo ay pinapunta sa isang tambakan ng basura upang magtrabaho. Ang lalong nagpapahirap sa sitwasyon ay ang presensya ng ilang maliliit na bata na naninirahan sa loob ng bilangguan. Hindi nagtagal, ang driver ay biglang nilapitan ng isang tiwaling pulis at dalawa sa kanyang mga kasama. Sa pilitan nilang kinuha ang kanyang dugo na nag-iwan ng isang malaking tanong na hindi nasagot. Matapos ang ilang oras sa loob ng bilangguan, sa wakas ay napagtanto ng driver na hindi pala talaga ang warden ang nagpapatakbo ng lugar na ito. May isang taong mas makapangyarihan ang nanuhol para makapasok sa pinakamataas na posisyon at ginawang personal na kaharian ang bilangguan. Para matuklasan ang katotohanan, alam niyang kakailanganin niya ng oras at pera. Para maiwasang mapunta sa tambakan ng basura tuwing umaga, sinusuhulan ng driver ang mga gwardya para kumita ng dagdag na pera. Target niyang magnakaw sa isang tindahan na hayagang nagbebenta ng droga. Ang susi sa anumang matagumpay na pagnanakaw ay ang pagkagambala. Tahimik na nag-spray ang driver ng nasusunog na likido sa loob ng isang portable na inidoro. Sa sandaling sumiklab ang sunog, kumalat ang takot at naghiwa-hiwalay ang mga tao. Ang kaguluhang iyon ang nagbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon para sumugod. Sa kasamaang palad, hindi naman naging perpekto ang pagnanakaw dahil may nakasaksi sa buong pangyayari. Ang saksi ay lumabas na isang 10 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Hernandez. Nakakagulat na madali lang siyang patahimikin dahil ang hinihingi lang niya ay isang sigarilyo. Bagamat parang isang maliit na pangungulata, nakikinabang naman ang driver sa presensya ng bata dahil alam ni Hernandez ang lahat tungkol sa kung paano gumagana ang bilangguan. Ipinaliwanag ni Hernandez na ang mga pamilya ng mga bilanggo ay pinapayagang tumira sa loob ng bilangguan basta't nagbabayad sila. Kaya naman napakaraming bata ang naroon, kasama na siya. Bago pa sila makapag-usap pa, biglang tinawag si Hernandez ng kanyang ina. Kinabukasan, sa wakas ay bumisita si Jack. Labis siyang nagtataka kung paano napunta sa isang bilangguan sa Mexico ang isang mamamayang Amerikano tulad ng driver. Ang mas nakakabahala pa, hindi pa rin alam ng mga awtoridad ang tunay na pangalan ng driver. Ang mas nakakapagtaka pa, wala ni isa sa mga daliri niya ang may fingerprint. Kahit gaano pa katindi ang pressure na kinakaharap niya, ayaw pa ring magsalita ng driver. Para maiwasan ang pagtulog sa kalye sa gabi, nakipagkita ang driver sa hepe ng ari-arian ng bilangguan at umupo ng isang kama. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, masiyahan siya sa isang totoong kutsan. Samantala, patuloy ang kabaliwan ng bilangguang ito. Nang gabing iyon, nagtipon ang mga gwardya upang magsugal, napapaligiran ng mga piling babae. Ang lingguhang kaganapang ito ay inorganisa ng pinuno ng bilangguan na si Javi, bilang libangan para sa warden. Sa isang malupit na pangyayari, ang ina ni Hernandez ay isa sa mga babaeng sangkot. Hindi mapigilan ng driver ang pagtitig sa kanya hanggang sa bigla siyang sinampal ng malakas na nagpabalik sa kanya sa realidad. Kinabukasan, habang pinag-aaralan ang ayos ng bilangguan, muling nilapitan ni Hernandez ang driver.
Ipinaliwanag ng batang lalaki na kahit malaya ang mga bilanggo na gawin ang halos anumang bagay sa loob, wala ni isa sa kanila ang nangangahas na tumakas. Sino mang sumubok ay papatayin agad. Maging si Javi mismo ay pinapayagan lamang na lumabas ng bilangguan ng ilang oras sa isang pagkakataon, at pagkatapos noon, kailangan na niyang bumalik. Isiniwalat din ni Hernandez na pinapatakbo ni Javi ang kanyang imperyong kriminal sa tulong ng kanyang nakababatang kapatid na si Caracas at ng kanyang pinsan na si Carnal. Habang nag-uusap sila, biglang inamin ni Hernandez na balang araw ay plano niyang patayin si Javi para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Kahit bata pa lamang si Hernandez, tinatrato siya bilang isang espesyal na tao. Sa tuwing sinusubukan siyang apihin ng ibang mga bata, agad na lumalaban ang mga tauhan ni Javi para protektahan siya. Sa halip na makaramdam ng pasasalamat para sa proteksyong iyon, palihim na tinangka ni Hernandez na patayin si Javi gamit ang isang piraso ng metal nang makakita siya ng pagkakataon. Mabuti na lang at napigilan siya ng driver bago pa mahuli ang lahat. Nagbabangon ito ng isang nakakabahalang tanong. Bakit napakahalaga ni Hernandez sa pinuno ng bilangguan? Matapos pilitin na magpaliwanag, sa wakas ay sinabi na ni Hernandez ang buong katotohanan. Kailangan ni Javi ng bagong atay. Nabilanggo ang kanyang mga magulang dahil sa pagbebenta ng droga noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Noong una, nagtrabaho ang kanyang ama para kay Javi, ngunit isang araw ay pinatay siya para makuha ang kanyang atay. Si Javi ay may pambihirang karamdaman at nangangailangan ng liver transplant kada ilang taon. Ang problema ay isa lamang sa daan-daang libo ang angkop na kapareha. Isa si Hernandez sa kanila, kaya naman napakahalaga niya kay Javi. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit sa pilitang kinukuhaan ng dugo ang bawat bagong bilanggo upang suriin kung ang kanilang mga organo ay maaaring magkatugma. Nang matapos ibahagi ni Hernandez ang kanyang nakaraan, pagkakataon na naman ng driver. Isiniwalat niya na dati siyang sniper sa militar. Kalaunan sa kanyang buhay, siya ay ipinadala sa bilangguan dahil sa pananakit sa kanyang sariling ama. Ginawa niya iyon para protektahan ang kanyang ina, na ilang taon nang nagdurusa sa pang-aabuso. Matapos maintindihan ang kwento ng isa't isa, nagpa siya ang dalawa na magtulungan. Bilang unang hakbang, si Hernandez ay inatas ang palihim na makinig sa mga pag-uusap ni Javi. Anumang impormasyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon. Kasabay nito, patuloy na iniimbestigahan ni Jack kung paano napunta ang driver sa isang bilangguan sa Mexico. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya kay Vasquez at sa kanyang mga tauhan, na hayagang gumagastos ng ninakaw na pera mula sa pagnanakaw. Nagbubunsod ito ng isa pang misteryo. Sino ang tunay na biktima ng pagnanakaw ng driver at bakit hindi kailanman naiulat ang kaso? Si Vasquez mismo ay nagsisimula na ring magtanong kung saan nagmula ang perang kanyang tinatamasa. Ilang araw lamang ang nakalilipas, natagpuang patay ang dalawa sa kanyang mga tauhan na nagbahagi ng mga samsam. Kahit na may matinding pagbabanta, tumatangging magsalita ang driver. Di nagtagal, nabusan ng pera ang driver at napilitang magnakaw muli. Sa pagkakataong ito, tinarget niya si Carnal, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Javi. Kaya, ipinadala si Hernandez para lumikha ng isang pang-abala. Pagkatapos ng pagnanakaw, hinaila ang driver ng ina ni Hernandez para sa isang pribadong pag-uusap. Lumalabas na naikwento na sa kanya ng binata ang lahat tungkol sa plano nilang pabagsakin si Javi. Bilang isang ina, nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas ay may isang taong handang protektahan ang kanyang anak. Dahil doon, mabilis silang naging malapit sa driver. Samantala, nataranta si Carnal nang sumulpot si Caracas. Naglaho na ang perang pang-upa na dapat sana'y ihahatid kay Javi. Isa itong seryosong problema, lalo na't kilala si Carnal sa pangungulekta ng pera mula sa kanyang amo. Nang sabihin niyang ninakawan siya, hindi siya pinaniwalaan ni Caracas at inakala na isa lamang itong dahilan. Doon nagsimulang maghinala si Carnal na hindi nagkataon lamang ang mga naunang ginawa ni Hernandez. Pumasok siya sa bahay ng bata at walang humpay itong pinahirapan habang inutusan ang kanyang mga tauhan na tugisin ang driver. Mula pa sa simula, pinaghihinalaan na nila na nagtutulungan ang dalawa. Mabuti na lang at laging alerto ang driver. Nang sa sandaling makaramdam siya ng panganib, dumiretso siya sa banyo at kinuha ang sandatang itinago niya roon kanina. Kasabay nito, plano ni Carnal na ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pag-atake sa ina ni Hernandez. Biglang dumating si Caracas. Sa halip na umatras, tuluyang nawala ng kontrol si Carnal at sinubukan pang patayin ang sarili niyang pinsan. Doon pumasok ang driver at binaril si Carnal hanggang mamatay. Kahit na malinaw na mali si Carnal, ipinagtanggol pa rin siya ni Javi. Ang ina ni Carnal ay ang minamahal na tiyahin ni Javi. Kaya, sa paningin nito kung sino man ang pumatay kay Carnal ay dapat parusahan anuman ang dahilan. Nang malapit ng bitiwan ang driver, nagawa niyang baguhin ang isip ni Javi. Ipinaliwanag niya na iniligtas niya ang kapatid ni Javi at hindi rin niya pinabayaan ang bata na ang mga organo ay planong kunin ni Javi. Sapat na ang pagbubunyag na iyon para hamupa ang galit ni Javi. Kung kailan natapos ang isang problema, magsisimula na naman ang isa pa. Nang araw na iyon, tumawag si Jack dala ang nakakagulat na balita.
Natunton na niya ang tiwaling pulis na nagnakaw ng pera ng driver. Ang mas malala pa, natuklasan ni Jack kung saan orihinal na nagmula ang pera. Pag-aari ito ng isang makapangyarihang mafia boss. Plano ni Jack na ibunyag ang impormasyong ito. Kapag nangyari iyon, tiyak na magpapadala ang pinuno ng mafia ng isang tao sa bilangguan para patayin ang driver. Hindi lang iyon, hahabulin din nila si Vasquez para mabawi ang ninakaw na pera. Para maiwasan ang lahat ng ito, nilapitan ng driver si Caracas at nagmungkahi ng kasunduan. Sumabog sa galit si Caracas nang malaman niyang isang tiwaling pulis ang nangahas na ay pakulong ang isang tao nang hindi nagbabayad ng tributo. Malaking halaga ng pera ang kinuha nila sa kanya. Dalawang pulis, sina Vasquez at Romero. Agad siyang nagpadala ng dalawa sa kanyang mga tauhan upang harapin si Vasquez. Sa kasamaang palad, bago pa sila dumating, dinakip at pinahirapan sila ng mga hindi kilalang umaatake. Nang sa wakas ay natipon at nabilang ang ninakaw na pera, lumabas na karamihan dito ay nawawala. Iginiit ni Vasquez na hindi niya lubos na kasalanan. Sa pagkakaalam niya, $2 milyon lang ang ninakaw ng driver. Gayunpaman, inangkin ng pinuno ng mafia na si Frank na mayroon pang 2 milyon ang hindi pa rin matukoy. Sa kalagitnaan ng interogasyon, biglang sumugod ang mga tauhan ni Caracas at nagpaputok na ikinamatay ng lahat ng nasa loob. Kinabukasan, nagpadala si Frank ng 3 pang tauhan para patayin ang driver. Para makapasok sa bilangguan, ginamit nila si Jack bilang tagapamagitan. Nang hapong iyon, habang kasama ng driver ang ina ni Hernandez, biglang sumugod ang 3 mamumuno. Mabuti na lang at dumating si Caracas pagkalipas ng ilang sandali at naganap ang isang marahas na bar-ilan. Nang matapos ang kaguluhan, agad na inaresto ni Javi ang mga gwardya na nagtaksil sa kanya at pinatay sila agad dahil sa pagpayag nilang makapasok ang mga kaaway sa bilangguan. Mas kilala siya bilang Panchua. Sa una, ang driver ay minarkahan din ng parusang kamatayan. Gayunpaman, mabilis siyang nagmungkahi ng isang kasunduan. Sa halip na umupa ng mga asasin para patayin ang kanyang karibal sa negosyo na si Frank, maaaring umupo na lang si Javi at hayaan ang driver na humawak nito mismo. Bilang kapalit, hihilingin ng driver ang kanyang kalayaan at ilang pangunahing kagamitan bago ang misyon. Pumayag si Javi nang walang pag-aalinlangan at ibinigay ang lahat ng kailangan niya, kabilang ang isang sasakyan, mga pekeng pagkakakilanlan, mga armas, at marami pang iba. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nagawa pang ipuslit ni Javi palabas ng bilangguan ang driver. Samantala, ang kamakailang labanan ay nakakuha ng atensyon ng gobyerno. Sa loob ng 2 araw, plano ng mga awtoridad na gibain ang bilangguan at ilipat ang lahat ng mga bilanggo sa isang bagong pasilidad. Humigit kumulang 2,000 pulis ang ipapakalat para sa seguridad ng operasyon. Kung mangyayari iyon, mawawalan ng pagkakataon si Javi na sapilitang kunin ang atay ni Hernandez. Sa halip na maghintay ng 1 pang taon, nagpasya siyang ituloy ang transplant bago pa masira ang bilangguan. Mabuti na lang at aksidenteng narating ng ina ni Hernandez ang planong ito. Mabilis niyang itinago ang kanyang anak sa isang lihim na lugar. Kasabay nito, nagsimulang magtakda ng patibong ang driver para kay Frank. Nagbalat kayo bilang isang sikat na artista, nakipag-ugnayan siya sa isang mayamang may-ari ng barkong tanker na nagngangalang Kaufman. Dahil sa isang walang kapintasang pagganap, nakumbinsi niya ang bilyonaryo na magkita kinabukasan. Ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa Stroke Association. Gayunpaman, pagkalabas ng kulungan, napansin ng driver ang 2 hindi kilalang lalaki na nakasunod sa kanya. Ipinapalagay niya na sila ay mga taong gumagawa ng libangan. Para makipag-ayos sa kanila, huminto siya sa isang convenience store at bumili ng burger, pagkatapos ay palihim itong isinuksok sa tambucho ng kanilang sasakyan. Nang huminto ang sasakyan sa kalsada, madali silang natatalo ng driver mula sa malayo gamit ang isang tumpak na putok sa malayong distansya. Kapag malinaw na ang sitwasyon, tatawag muli ang driver. Sa pagkakataong ito, kinontak niya ang pinuno ng mafia sa pamamagitan ng abogado ni Frank habang nagpapanggap bilang si Kaufman. Ang layunin niya ay akitin si Frank sa isang partikular na lokasyon kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo sa kriminal. Walang pag-aalinlangan, nagmamadaling pumunta ang abogado sa bahay ni Frank upang ihatid ang magandang balita. Sa ibang lugar, ang ina ni Hernandez ay nagtitiis ng walang humpay na paghihirap sa buong gabi. Lalong nagiging desperado si Javi matapos mabigang mahanap si Hernandez. Biglang lumitaw muli ang bata at sinaksak ang sarili sa tiyan, umaasang hindi magagamit ang katawan nito para sa mga plano ni Javi. Nakalulungkot, nabigo ang kanyang sakripisyo. Nagawa ng mga doktor na iligtas ang kanyang buhay. Sa madaling salita, kinabukasan ng umaga, nakilala ng driver si Mr. Kaufman habang nagpapanggap na katulong ng isang kilalang tao. Hindi nagtagal, dumating si Frank sa lokasyon kasama ang kanyang abogado. Nagkataon lang na pinayagan sila ng assistant ni Kaufman na makapasok sa pag-aakalang si Frank ay kasapi ng iisang grupo ng driver. Ang mas nakakainis pa rito ay hindi pa talaga nakikita ni Frank ang mukha ng driver noon. Kung iisipin, makatuwiran naman dahil nakasuot ng maskara ang driver noong nangyari ang pagnanakaw.
Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay umalis at maghagis ng 2 granada na agad na magbubura sa grupo ng mafia. Nasa banyo lang si Mr. Calpan. Dapat ay lalabas na siya maya-maya. Ganoon na lang, natanggal ang isang makapangyarihang mafia boss. Pagkatapos noon, ibinaling ng driver ang kanyang atensyon sa bilangguan upang bawiin ang kanyang ninakaw na pera. Habang nasa daan, huminto siya sandali upang maghiganti kay Jack, na casual na nakikipag-relax sa isang babae ng mga sandaling iyon. Sa sandaling ito nalaman ng driver ang tungkol sa operasyon ng pagsasara ng bilangguan na nakatakdang gawin ng gabing iyon. Kung mangyayari ang lockdown, mawawalan siya ng anumang pagkakataong makabalik sa loob ng bahay para makuha ang kanyang pera. Dahil doon, bago umalis, kinuha niya ang badge ni Jack at naghanda na muling magbalat kayo bilang miyembro ng embahada. Malapit na, darating ang pinakahihintay na sandali. Libu-libong pulis ang nakapalibot sa bilangguan, handang lusubin ito. Gayunpaman, itinuloy ni Javi ang kanyang plano. Para maiwasan ang mga pulis, naghanda siya ng 12 ng armadong gwardya. Dahil sa kanyang pagbabalat kayo, nagawang makapasok ng driver sa conflict zone. Bago pa makuha ng iba ang kanyang pera. Buong tapang siyang dumiretso sa punong himpilan ng pinuno. Patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Javi at ng mga pulis sa paligid niya. Noong una, plano ng driver na gamitin ang kaguluhan para mabawi ang kanyang pera. Sa kanya naalala ang pangako niya kay Hernandez. Nang may lumitaw na butas, diretso siyang pumasok sa operating room. Dinaig ng driver si Caracas at pinilit itong pakawalan ang ina ni Hernandez. Inaasahan na niya na gagawin siyang bihag ni Caracas, kaya naghanda siya ng kontragalaw ng maaga. Inutusan niya ang nurse na tumutulong sa operasyon na magkunwaring tinutukan siya ng baril. Nang gumanti si Caracas, agad siyang binaril ng driver at napatay. Pagkatapos noon, ang driver at ang ina ni Hernandez ay nagbalat kayo bilang mga nurse. Mula pa sa simula, sinuhulan na ni Javi ang mga matataas na opisyal ng bilangguan para maghanda ng ambulansya para sa kanyang pagtakas. Sinamantala ng driver ang planong iyon, ginamit ang ambulansya para ligtas na makalabas habang dala ang lahat ng bag na puno ng kanyang pera. Kinabukasan, tumungo ang driver sa tambakan ng basura upang kunin ang natitirang pera mula sa pagnanakaw. Lumalabas na ang pera ay nakatago sa loob ng trunk ng kotse sa buong panahon. Wala ni isa sa mga opisyal ang nagsuri nito dahil masyado silang nakatutok sa perang natagpuan sa upuan ng pasahero. Samantala, galit na galit si Mr. Kaufman sa nangyari noong nakaraang araw at umupa ng 2 hijacker para tugisin ang driver. Ang galing, mula pa sa simula, gumagamit na ng pagkakakilanlan ng ibang tao ang driver. Bilang resulta, ang inosenteng taong iyon ang siyang tunay na target. Kung tungkol naman sa driver, sa wakas ay malaya na siyang makapagpahinga. Nagretiro siya dala ang kanyang kayamanan at nasisiyahan sa isang tahimik na buhay sa isang tropikal na isla, malayo sa lahat ng kaguluhan at karahasang iniwan niya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.